Ayun. So, ang lakas ng ulan. Anong kapote? Ano, kabading? Kapote, pang mahihina lang yun. Waterproof tayo eh. Wala na bang ilalakas to? Ito na ba yun? Wala, mahina. Mahinang nila lang. Ayun o, kapote. Wala, ayan. Kapote. Mahina. Yan, sa mga kapwa ko na dyan, riders. So, ayun, ingat. Pag gantong mabasa yung ulan, wag ipilit. Pag walang kapote, gumilid. Wag niyo gagayahin yung katulad ko. Dahil, ano na ako eh. Lagi kasi nababasa yung katawan ko. Nangyayari, gumagapang yung lamig sa utak ko. Nalalamigan, ayun. Kung ano-ano nang pumapasok sa utak ko. Hindi na nakapag-isip ng maayos. Lakas ng palakas tumatagos na sa loob ko Aray ko, wala eh. Matigas yung mukha natin eh. Wag lang mababasa itong bag ko. Nandito yung laptop ko, dala ko eh. So labas tayo doon sa motorcycle lane. Hindi pala motorcycle lane. Ano pala to? Hulane. Hule lane. Kaya hulane ang tawag dito. Ito yung NCAP lane or hulane. Yung bayani kakagaya ko, kagaya nila, dito ko dumaan. Pare-para sa man tayong bayani. Although may nakalagay shared lane, pero alam nyo naman, pag na-NCAP, hindi naman kasi malinaw na pag shared lane talaga, hindi ina-NCAP. Kasi bakit may iba pa rin na NCAP? Ayan o, tutusin shared lane to eh. Makikita nyo yung guwit, may tatlong guwit. Ayan o, tatlo. Uy, tagos na yung tubig Traffic pa. Layo ko pa, Cavite pa ako. Dito pa lang ako. Luluwag pa to sa bandang Ayala, ilalim pa. Baka naman. Uy, baka mabasa talaga to Kinakabahan ako sa bag ko Teka lang, nag-iisip ako kung ilalagay ko ba siya sa box ko. Meron akong grab box dala ko yung grab bag pala, hindi box, grab bag. Ayan, tatagos kaya itong tubig. Kaya mo na, malalaman natin kung nasira yung laptop sa loob, edi napasok ang tubig, di ba? Kung hindi. Ang tanong, may nakikita pa kayo, punasan natin yung lens. Baka wala na kayo nakikita. O, ayan, baka sabihin nyo, salita ako ng salita, wala pala kayong nakikita. Grabe ang sarap mag-move it pagka ganito, no? Maganda ganito, umuulan. Okay lang sa akin maligo ng ulan eh. Basta ang i-deliver ko is yung Grab Express. Yan. Kahit maligo ko ng ulan, pabor sa akin. Ang tanong, hindi pala tanong. Ang problema pala, yung Grab ko kasi wala akong hindi siya pwedeng i-toggle off. So naka always on yung Move It, Grab Express, Grab Food, tsaka yung Grab Pabili. O, di ba? Ang daya. Kasi kung pwede yon, pag gantong umuulan, babanatan ko talaga yung Grab Express. Kasi item lang yun eh. Hindi ko itago yun. Ayoko rin naman ng passenger kasi kagaya niya na nakita niyo yan. Sa part ko sa bagay okay lang, pero yung customer kasi parang nakakairita eh pag nagkapo-kapote ka. Ayaw magbigay ng 4 wheels, sira ulo. Magbigay ka naman, may mga ganyan talagang 4 wheels na maluwag naman sa kaliwa niya. Ginigit-git niya yung mga rider sa gilid, di ba? Sira ulo. Ang tawag diyan ay kupal. Sinasadya niyang ipitin yung rider sa kanan kahit maluwag naman yung kaliwa niya. Ang liit ng space na hinihingi ng rider eh. Yata siya, natitrigger sa mga sumisingit. Siguro may bad experience sa mga sumisingit. Or possible din hindi siya naging rider. Grabe, basang-basa na ako. Teka lang, baka i-box ko na lang tong hanap lang gasolinahan. Tapos ang bibit-bitin ko yung helmet. Kasi nakalagay sa food bag ko is yung helmet ng Move It. Pagpalitin natin. Wala eh. Hindi titigil to. Nakita ko na eh. Pwede kaya dito? Kasi mayroong dito na lane eh. Kasi wala na to pa, Magallanes na ako. Sana pwede gumilid. Mahirap gumilid ako tas huli, NCAP. Aray ko. Wala, bawal na ata. Pwede kaya? Ayala Station. Bawal yata dito tumigil. Ako, wala akong matitigilan nito May gasolinahan pa ba dito sa kanan? Wala, hanap tayo. Parang wala nang gasolinahan dito Sana may gasolinahan sa kanan. Silip tayo. Kasi malayo-layo pa to. Doon pa to. Pagbaba ko pa ng flyover to. Wala, pwede naman siguro gumilid. Kasi pag gumilid ako dyan, pwede ba? Try natin Kasi baka mabitin na ako nito. Pagpa-flyover na ako. Wala, tumigil na ako eh. Pwede naman siguro dito saglit. Parang di kasya yung bag ko dito Aray mo, baka di kasya to boy. Ayun lang, di siya kasya. Mga repapots, wala. Ligo. Kasi pag yung laptop lang kinuha ko, baka matagtag. Kaya mo na. Di naman siguro papasukin to. Bahala na. Tiwala lang tayo. Manalig kumbaga. Tara, let's go. Tiwala na hindi mabasa. Kasi for sure hindi natitigil tong ulan eh. Base sa ulap, ganito na siya hanggang mamaya. Sana lang talaga magbabasa sa loob yung laptop. Oo. Basang-basa na yata yung bag ko. Alak ng tipas. Teka lang, iniisip kong ilalagay ko yung laptop ko lang mismo.
sa box. Hanap ako ng gasolinahan nga para di ako mahirapan. Ang hirap eh. Saan bang gasolinahan dito? Doon pa sa Petron, ang layo. Doon pa sa domestic. Hindi, basa na ako eh. Sa domestic pa yung ano. Baka bago pa makarating doon, basa na yung laptop ko. Ang hirap maging kamote, no? Yan, baka wala na kayo nakikita. Basa na talaga ako. Basang-basa na yung damit ko. Ito ang mahirap pag walang ano. Ngayon, napapaisip talaga akong bibili ba talaga ako ng top box. Kasi parang wala eh, no choice ako eh. Mag-move it ako eh. Ano bang trabaho ko? 'Di ba? Magiging delivery, tagahatid. So kailangan ko ng isang box. Parang wala. Parang mauobliga ako mag-box talaga nito. Aray ko, ang lakas. Dali, para tayong Petron. Isip ko kung pagas na rin ako dito para di na magpapagas. Pagas na tayo. Pag di ako pinansin, ako magpapagas. Pag pinansin ako, papagas ako. So di pa naman nabasa. Pag doon nating hintayin, malabo namang may mga hablot ng bag, no? Kabagay, nakatago naman to. Ang galing naman nila kung hablutin pa dito yung laptop ko. Kaso, ang kinakatakot ko, baka madali na naman yung LCD ko. XCS, boss? Kabila. Wait lang, i-ano ko lang to. XCS ako. Sige, dun sa kabila, no? Saglit lang, lipat ko lang yung gamit ko. Pero parang di naman siya mababasa, eh, no? Oo. Kaso, hindi ko malalagay helmet ko. Teka lang, niisip ko baka madali yung LCD ko, eh. Aray ko. Sana hindi madali to. Pag nadali, wala, aray. Kamot ulo. Hindi ko nasasara. Hindi naman siguro mababasa to, no? Hindi, mababasa to. Pag hindi ko sinara. Ito na. Grabe, lumakas yung ulan. Napaganda pa lang tumigil ako. Ayan, kita nyo, sobrang lakas. Teka lang nga. Nakakasya tong bag pag tinupi ko eh. Para tong bag na lang. Kasya ka. Masara ko lang tong waterproof na cover. All goods na to. Ayun. Pero kinakabahan ako sa LCD ng laptop ko. Ayun. Sana lang talaga hindi matagtag tong biyahe ko. Kasi pag matagtag nga, may chance ang madali LCD ko. So ito yung hawakan ko. Tanggalin muna natin to. Para didagdag sa laba. Hindi, lagay na natin para di magasgas. Magagasgas na naman kasi ito. Di bali maglaba tayo. Aray ko, tinanggal ko pa kasi. Naku, tinamaan pa yung lens ko. Wait lang mga ka-bird brain ha. Nood lang kayo dyan. Ayan, so igaganto natin to. Kaso lakas ng ulan. GG tayo dito. Wala, stop talaga ako nito. So mangyari, lalaban na lang natin tong helmet. Or pwede ko siya ilagay dito, no? Hanapan lang natin ng magandang pormahan. Kayong mag-alala, hindi ito malalaglag kasi gagamitan naman natin ng utak eh. Yun, di ba? So wala naman magagasgas. Ayan, ganyan yan. Yan, para-paraan lang yan, boy. Ayan, lumuwag yung pwesto ko. Lumuwag ka, so lumakas naman yung ulan. Aray ko. So pwede pala to, no? Pag nagmo-move it ako, dito ko lagay. Oo nga, no? Naka-discover pa ako ng lagayan ng wala sa oras. Nice. Wala man ang pakialam sa panel eh, kung matakpan eh. Waiting tayo. Wala, patila tayo mga ka-bird brain. Time check. 10:28. Inisip ko kung maliligo na ako eh. Safe naman na tumbag, no? Ito lang laptop ko talaga kinakatakot ko. Kasi ako pwede naman ako maligo. Safe na rin to. Ano, tara, let's go, G. Ito pa pala, cellphone ko. Hindi ko na kasi mapasok sa compartment eh kasi nakatali dun yung grab bag. Hanap lang tayo kung may mahingan tayo ng plastic. Larga na tayo, ligo tayo. Plastic sana. O tago ko na lang dito yung belt bag ko. Hindi ko sure kung kasya eh. Hindi ko pa na-try eh. Parang masikip. Kasya pag pinilit. Ano, G? Try natin na. Lalabas ko lang yung panggas ko. Wala eh, kung hihintayin ko to, buti na kanyam-syam dito. Parang kasya siya, hahanapan natin ng angulo. Kasi may cellphone sa loob. Actually, yung cellphone pwede ko lagay dito. Wait a minute. Paraan lang tayo nga buhay. Wala, hindi kaya. Lalagay ko na lang din sa box ko. Wala, sugal na to, sugal na. Yung susi, walay natin. Baka di ma-detect eh. Siyempre, tatago ko eh. Dito natin lagay. Tapos ito lagay natin doon sa compartment. Dito pala, hindi compartment. Sana may space pa. Sana lang talaga, hindi siya mabasa. Akalain mo yun, nagkasya. Di ba? Okay, tara, ligo. Kanya mag-start. Dito na may susi. Oh. Minsan sira ulo to eh. Kahit ang lapit naman ng susi eh. Ayan, so tara. So, let's go mga ka-bird brain, ligo. Oh, baka malalim. Okay, so samahan nyo akong maligo mga ka-bird brain. Let's go. Kakaligo ko lang, ligo ulit. Ayoko kasing tumigil eh. Mamaya pa yan eh. Ayan, lalo na chill lang tayo kasi basa yung kalsada. Takbong 50 lang tayo. Sana hindi mabasa yung padding itong helmet. Itong passenger helmet ko para ano, hindi na ako maglaba. Tingin ko kaya na i-absorb nung ano eh, yung cover eh. Kalain mo yun, ang dami natin discover. So, na-discover natin na pwede ilagay yung helmet dito. Hindi rin naman siya nakaka-obstruct sa view ko. So, ayan, kita naman ang liwanag.
Sa camera pwedeng ma-obstruct, pero sa point of view ko sa mata ko hindi. Kasi mga ganito kataas yan, no, sa mata ko. Mas pataas pa. So parang gusto ko ang bumili talaga ng top box na lang. Para di na ako na-hassle pagka babiyahe ako na biglang umulan, di ba? Ready na dun yung kapote. Ang inaano ko lang pag may top box ako, dagdag siya sa problemahin ko pag sisingit ako. Kagaya nito, sisingit ka sa ganito. Pag may top box ka kasi, dagdag pa sa isipin mo yun eh. Lalo na pag paliko. Ba't ngayon tumigil ka? Ano, takot? Takot din yung ulan eh, no? Tira ulo. Ayun, no? Pinalagan ko yung ulan. Tapos biglang tumigil. Wala, mahina, bading. Buhos ka nang pinalagan ka, takot ka naman. Wala ka pala eh. Pinalagan ka ng maligo sa ulan, takot. Ang binabasa mo lang pala yung mga takot maligo sa ulan, yung mga may baong kapote. Pag nagsuot ng kapote, bigla ka rin titigil. Tarantado eh, no? Bastos ka! Yung gloves ko medyo basa. Alam mo, yung tipong kakalaba mo lang kasi nga puro ulan nung nakaraan. Laba ulit. Itong jersey, kakalaba lang, laba ulit. Lalo na yung sa Move It. Bumili na ako ng isang extra ko sa Move It para pagkagamit. Oh my God! Wow! Laba agad. Tapos kung hindi matuyo, may isa akong reserba. Saka medyo ano rin yung damit ng Move It, kailangan mo talaga laban kasi mag-aamoy pawis ka dun eh. Pawis tsaka alikabok, halo na yun. Iba pa naman ang pawis ng ano, hindi ka nga amoy putok, hindi ka nga amoy kung ano-ano. Ano ang senyo? Natamimi kayo. Pag sobra sa pawis naman, maasim. Kaya kailangan mo labhan. Kahit yung balaklava, may mga extra na ako. Yan, chill-chill lang tayo pag gantong umuulan. Ayan, oh. Chill lang. Kasi kung umuulan-ulan to maghapon, mag-jogging na lang ako mamaya. Babaguhin ko yung jogging routine ko. Hapon na. Kasi madaling araw yung move it ko eh. So try natin mamaya madaling araw mag-move it. Yung usual, 4-5. Bigyan na natin. Pagka ganyan. Signal light na eh. Bigay mo niya na. Kaya naman tayo nagmamadali. Ayan. So, hindi ko sure kung nakakalahati na tayo ng biyahe. Siguro, parang kalahati. O nakakano pa lang tayo, 1/3. Ang isang pinag-iisipan ko na lang yung kapote kung bibili ba ako. Pero baka, for the sake na makabiyahe ako. Kasi ang hirap eh. Kunyari, let's say may passenger ako, no? Biglang umulan. So, alangan naman patigilin ko yung ano, lalo na kung papasok yun. Kawawa naman yun, maliliit. Mahirap na magalit pa sa akin. So, bibili na ako ng kapote for the sake of emergency. Pero, kung magbabiyahe na uulan, depende. Tignan natin. Yung pagbiyahe na umuulan, depende pa siguro. Depende sa trip ko. Pag natripan ko, pakalag na kahit rain or shine. Kasi anong gagawin ko pag umuulan, di ba? Magbato-bato-pick lang ako sa bahay. Buti ko, contractor tayo. Anak ng contractor. Sarap. Hindi ako na pag-intro kanina, ano? Kasi wala naman sa plano kong mag-content eh. Kasi nga umuulan. Babiyahe lang sana ako pa Cavite. So kung inabot ka dito na ako mag-intro, no? Yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. Gago! Kaso, paubos na ang aking gasolina. Wala na, finish na. So ngayon, may ginagawang kalsada na naman dito. Pera na naman. Labas tayo sa kanan. Grabe yung putik. Dito na tayo daan sa may portal. May portal dito eh. Yan, di ba dati may daan naman doon sa SM mismo? Dito rin naman. Mas malapit lang ng Bahagya para ka lang nag-cut. Ayun na yung kalsada, yung C5 oh. Konting-konti lang. Hindi mo naman kakabilis to ng sobra. Pero, syempre, ayun oh, mas maluwag ng konti, di ba? Hindi naman siya malaking tulong. Konti lang. Kasi hindi ka rin naman bibilis. Kagaya niya, mag-merge yung lane. So, madidelay ka pa rin, di ba? Na lang, na-share ko lang yung daanan na yon. Lagi may ano dito, Ramborat. 40. Mura ba yun? 40 ang Ramborat. Yan. Matagtag. So, tamang ano lang tayo. Kasi yung laptop ko nga, baka madali. Hindi nga madali yung LCD. Madali naman yung RAM. Imbis na wala akong bubuksan ko pa nang wala sa oras. Pero usually pag ganyan ang madaling-madali yung ano, yung LCD or monitor ng laptop kasi actually may nadali na yung ano ko, yung laptop ko. Hindi ko alam kung sinong nakadali. Kasi may one time dala ko yan sa may trabaho ko. So iniwan ko sa guard. Sabi ko babalikan ko. So baka may tendency nabagsak niya o bigla niyang nilapag or pinatungan niya. Kasi nung pag-uwi ko, nagugulat ako may guwit na sa ilalim, sa baba. So wala akong magawa.
Hindi ko siya masisi kasi malay mo hindi naman siya. May ibang tao na nagpatong or ano. Pero ang talagang possible na nangyari diyan, dalawa lang. Either bigla niyang nalapag, yung hindi naman yung papalagbag na nilapag, or may pinatong siyang mabigat. So nung ginamit ko na, nagpi-flicker na yung screen, may guhit na sa baba, ayun, hindi ko naman siya masisi na nasira mo, hindi ko naman pabayaran sa kanya kasi anong proof ko. Kaya sisi rin ako na iniwan ko kasi naisip ko na yun eh. Bago ko iwan, sabi ko baka madali pa tong laptop ko kasi medyo mabigat kasi yung bagahe ko nung kaya di ko muna dinala. Sabi ko balikan ko. Pero naisip ko na yun na baka mangyaring ganung di masama. Na yun na nga, nangyari nga. Kahit anong ingat mo talaga sa gamit mo, pag ibang makakadali, aray mo. So kaya natakot ako dito kasi baka madagdagan or matuluyan, mag fade to black na. Kasi medyo maselan talaga ang LCD ng laptop. Konting tip na lang din sa mga laptop owner dyan. Iwasan yung pinapatungan, dinadaganan ng mabigat or biglang binabagsak ang laptop, yung pabalagbag. Wala lang, na-share ko lang. Hindi ko muna pinalitan ng screen. Siyempre gastos yun eh. As long as working pa naman eh. Hindi pa naman totally na-obstruct yung mga ginagawa ko. Nasa baba siya eh. So okay lang. Trinay ko na siyang kalasin eh. Chinek ko baka kayang ayusin lang. Kinalas ko na yung LCD. Inisip ko baka nagalaw-galaw lang yung yung flex, yung ribbon. So trinay ko na yan, binuksan ko. Wala talaga, hindi na ayos. Kaya kayo pag may iningatan kayong gamit na masyadong fragile, as much possible wag nyong i-risk na ibilin sa iba. Kasi kahit anong bilin mo or ano mo, nandiyan talaga ang disgrasya. Kasi sa akin biniling ko yun eh. Biniling ko sa guard na chip, wag mo papatungan ha. Kung may babagsak, balikan ko rin. Ganun talaga. Weather lang. Ayun, ang ganda ng box ni Idol. Oh. Kaso ang laki ng sakop. So si Kuya baka legit na grab food lang to kaya ganyan. So ayun, baka mag top box talaga ako. Yun na yung last resort ko. Ayoko kasi mag top box sana eh. Kasi sasandalan ng passenger. Kaya nag-o-offer sila ng mga top box. Oh. Actually nagmura na yung mga top box ngayon, yung mga alloy. Unlike nung bagong labas before. Actually may isa pa akong naiisip sa motor ko. Total in future rides na yung babanatan namin, puro rides. Napapaisip ako na lagyan ko ng side box. So yun na yung pumapasok sa isip ko ngayon na setup. Pang ano na siya talaga, literal na pang tour, pang pasyal, pang rides. Mga ganun yung gawin ko ng setup. Tapos tatanggalin ko na lang yung side box ko pagka yan, mag-move ako. Siyempre kaka-obstruct sa passenger yon. Pero di ko sure kung masikip ba talaga sa passenger o maluwag. Dito na nga tayo labas. Matraffic sa palengke. Basa kasi pag basa ang kalsada, di ba, mas babagal lang mga motorista. So may chance ang makumpulan, madelay. Wala lang, naboboring lang talaga ako. Kanina ang yabang ng ulan, tapos nung pinalagan, biglang ganto, takot ka pala eh. Uy, baka madaling gulong ko. Costly yung bakal. Ayan, so dandahan lang. Bango nung ano yung tanghalian na yun? May daing. Daing tas parang may pusit. Nakakagutom naman yun. Lagyan mo lang ng suka na may bawang sibuyas. Grabe naman yung almusal na yun. Tapos sinangag na isang kaldero. Taob talaga ang sinangag. Yeah, boy. Teka lang, ilang oras na ba ako nagbibiyahe? Inisip ko malolobat na yung camera ko eh. Mag-outro na ako. Baka di lang ako napag-intro, di pa rin ako makapag-outro. Mamaya doon tayo mag-outro sa Aguinaldo Highway. Ayan. So kanan dito. Kung gusto nyo lang naman umiwas ng palengke, dito kayo dumaan. Long cut. Pero yung mga nagtitipid sa gas, syempre, doon tayo sa kabila. Kung di naman issue sa yung gas, diyan ka sa may Ayan. So nag-iisip ako ng setup kung pinag-iisipan ko yon yung adventure setup. Actually, maporma rin sa ADB yun eh. Lalabas talaga yung pagka-ADB ng motor mo pag naging ganun yung setup natin. Pero yung takbo mo nun, takbong na lang yun, 90, 80, siguro hirap ka na mag-isandaan nun. Pero depende. Pero okay lang, hindi ka naman kailangan ng ganung speed lagi eh. Majority naman ng natin, average siguro 70. Pagka yung everyday nating average natin 70 lang siguro. Pag mga north, yan, pwede yan, makakahataw ka dyan ng 100, mga ganyan. Ayun na nga, nalobat na nga. So ayun, nalobat na nga mga ka-bird brain. Kita-kits tayo sa next episode. At lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw ay isang bird brain. So keep safe mga ka-bird brain, madulas ang kalsada.